Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Tony Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Sabi ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, para sa ating edisyon ng Boxer Shorts, narito ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng laban sa pagitan ni Filipino challenger Charlie Suarez at WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Ang labang ito ginanap kanina lamang diyan sa San Diego, California, USA. Officially mga kaibigan, nanalo by technical decision in 8 rounds itong si Emmanuel Navarrete para mapanatili ang WBO Junior Lightweight Championship. Pero itong desisyon na ito, technical decision in 8 rounds, umani ng batikos sa mga eksperto at maging sa mga boxing fans. Gate ng marami, mali ang nasabing technical decision at dapat idiniklarang panalo itong si Charlie Suarez by technical knockout in 8 rounds. Alam nyo mga kaibigan, madaling maging emotional sa resulta ng labang ito, lalo na't kababayan natin, itong si Suarez, ang involved. At tingin ng marami na dehado itong si Suarez sa naging desisyon sa labang ito. But we will try mga kaibigan to explain sa lengguwaheng inyong maintindihan ang ilang alituntunin sa boxing. Una, ano ba itong technical decision in 8 rounds? Bakit ang laban ay nadidesisyonan nang hindi naman umabot ng 12 rounds? 8 rounds lamang may desisyon na. So pag-uusapan natin ano itong technical decision na ito at bakit sa tingin ng marami mali ang pagkaka-apply ng desisyon na ito at dapat TKO win para kay Charlie Suarez. Lahat ng ito dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, narito ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng laban sa pagitan ni Charlie Suarez, ang Filipino challenger, at ang WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Officially, nanalo po by technical decision in 8 rounds itong si Emmanuel Navarrete para mapanatili ang WBO Junior Lightweight Championship. Pag sinabi po natin technical decision mga kaibigan, ibig sabihin, hindi talaga tinalo nitong si Navarrete conclusively si Charlie Suarez. Nanalo lamang siya by technicality. Ano po ba ang ibig sabihin ng technical decision mga kaibigan? Para higitin yung maunawaan ang sitwasyon ngayon. Kasi hindi naman umabot ng 12 rounds. Nasanay na tayo na pag umabot ang laban ng 12 rounds, doon magkakaroon ng desisyon. Bakit ito 8 rounds lang? May desisyon na. Technical decision. Ano ba ibig sabihin nito? Usually mga kaibigan, ang technical decision ay nangyayari kapag sa gitna ng laban ay nagkaroon ng accidental foul sa isang boksingero at ang nasabing boksingero na biktima ng accidental foul ay wala na sa kondisyon para ipagpatuloy ang laban. Ang the most common accidental foul mga kaibigan ay ang tinatawag nating headbutt. Naulo yung isang boksingero, naputukan, at dahil dito, hindi na siya pwedeng lumaban pa. Hindi niya pwedeng idiretso pa ang laban. Usually, kapag ang laban ay nakalampas na ng 4 na rounds at nangyari ang nasabing accidental foul, didesisyonan ng laban by consulting the scorecards ng mga hurado. So usually, kapag nakalampas na ng 4 rounds and above, ayan, nangyari yung accidental foul, na headbutt, nagdugo yung kalaban, hindi na pwedeng lumaban, titingnan kung sino ang lamang sa scorecards at kung sino ang lamang, siya'y idideklarang panalo by technical decision. Kasi hindi na nga pwedeng tumuloy pa ang nasabing biktima ng accidental foul. Remember mga kaibigan, it has to be an accidental foul. Paano kung hindi po accidental at sinadya ang foul? Yan po ay disqualification. Yung gumawa ng intentional foul will be disqualified. Okay? Talagang inulo mo Talagang sinadya mo yung pag-ulo sa iyong katunggali para maputukan siya. At yan ay intentional. Pwede kang ma-disqualify dyan. Pero pag hindi sinasadya at sabi ko nga, nakalampas na ng 4 na rounds at yung nasabing biktima ng headbutt na hindi sinasadyang headbutt, hindi na pwedeng magpatuloy sa kanyang laban, titingnan na lamang ng mga hurado yung kanilang scores at kung sino lamang siyang idideklarang panalo. Okay? Yan po ang naging sitwasyon dito kay Navarrete versus Suarez. Ang ganda ng laban mga kaibigan, bakbakang uma at tikabo.
Walang sukat kabigin ang palitan ng suntok sa pagitan ng dalawang boksingero. In fact, Fight of the Year candidate sana ang nasabing laban kung hindi nagkaroon ng kontrobersiya sa ending. Nung round number 6 mga kaibigan, in particular, dito nangyari yung sinasabi nating accidental foul. Nagkaroon daw umano ng headbutt mula kay Charlie Suarez, naulo itong si Navarrete at naputukan sa kanyang kaliwang parte ng mata itong si Navarrete. Round number 6 ito mga kaibigan. Ang sabi ng referee, it was an accidental headbutt. Hindi sinasadya, accidental headbutt. So, round number 7, talagang dumugo itong cut na ito kay Navarrete at pagdating ng round number 8, kasi simula pa lamang, sinabi na ng doktor na hindi na pwedeng ituloy ni Navarrete ang nasabing laban sapagkat wala na siya sa kondisyon because of that accidental headbutt. Ngayon mga kaibigan, napunta sa scorecards. Lamang si Navarrete ng ilang puntos, kaya nanalo siya by technical decision in 8 rounds. Yan po mga kaibigan. Kapag hindi accidental foul mga kaibigan, walang technical decision na pag-uusapan. Kailangan may accidental foul para magamit mo ang sinasabi nating technical decision na remedy. Pag hindi accidental foul, hindi headbutt, at lehitimong suntok ang naging cause nung cut, walang technical decision na ia-apply. Kapag ikay sinuntok ko ng lehitimo at nasugatan ka at hindi ka na pwedeng lumaban at nakailang rounds na tayo, ang mangyayari po dyan mga kaibigan ay talo ka by TKO. Ganun lang kasimple. Sinuntok kita, naputokan yung mata mo, hindi ka na pwedeng tumuloy, hindi naman foul yun, lehitimong suntok, ay talo ka by TKO. Ang problema mga kaibigan, yung referee sinabi, hindi daw lehitimong suntok. Ang sabi ng referee, headbutt ang ginawa daw ni Charlie Suarez. Ngayon mga kaibigan, lumalabas, itong desisyon ng referee na sinasabi niyang headbutt, crucial ito. Sapagkat kung sinabi niyang hindi ito headbutt at ito'y legitimate na suntok, syempre, walang technical decision. Mananalo itong si Suarez by TKO. Ang sabi ng referee, walang sapat na ebidensya. Hindi ko makita Ang nakita ko ay headbutt. Ngayon, yung desisyon ng referee ay pwede pa rin baguhin ng opisyales ng California State Athletic Commission. Ito po yung parang GAB sa atin, Games and Amusement Board. Ang nangyari po dito kasi sa California ginanapan laban under the jurisdiction of the California State Athletic Commission. Meron po silang representative doon na nanonood din sa laban, si Jack Reese. So, pwede niyang i-overturn yung desisyon ng referee. Pero ang sabi rin ng California State Athletic Commission, hindi rin namin makita. So, kapag hindi makapag-desisyon ng komisyon, they will allow yung tawag ng referee to stay. Yun ang mag-govern yung tawag ng referee, which is accidental headbutt daw ang nangyari. Kaya daw naputukan itong si Navarrete. Ngayon mga kaibigan, dumating naman yung replay ng ESPN. Ipinakita yung sandamukal na anggulo at kitang-kitang may tumamang kaliwa doon sa muka ni Navarrete at yun ang nag-produce ng cut. Later on, a split second later, meron talagang headbutt. Pero yung headbutt na yun, bago nangyari yun, may putok na itong si Navarrete gamit ang suntok na lehitimo ni Suarez. Maaring na-aggravate yung cut dahil nagkaroon ng headbutt later. Pero there was a punch before na hindi nakita ng referee at dinedma ng California Athletic Commission. So crucial po yun mga kaibigan, sapagkat kapag lehitimo ang suntok at na-injured yung boxer, that is a victory by TKO doon sa sumuntok ng lehitimo. Pag yan naman accidental headbutt o foul at naputukan yung kalaban, cannot continue, doon pa lang papasok sa scorecards. Doon pa lang magiging applicable yung technical decision. Doon lamang po applicable ang technical decision. Lalo na kung nakalampas na kayo ng 4 rounds. Dito lumalabas, sa anggulong ito, lehitimong suntok ang binitawan ni Charlie Suarez. Bagay na nakita ng mga boxing fans at ng mga eksperto. Hindi inoverturn ng California Commission. Sa halip, kinatigan yung referee. So ayan, nakalusot itong si Navarrete by the 8th round, hindi na siya payang lumaban ayon sa ringside position, hindi na pwedeng lumaban, siya po idideklarang panalo by technical decision. Grabe mga kaibigan.
Grabe yung naging decision making dito ng referee at ng California Boxing Commission. Ito naging critical mga kaibigan. And of course, nandyan din yung questionable from the ringside doctor. Sabi niya hindi na pwede. Pero siyempre, doktor yan, kailangan irespeto natin. Pero yung cut mukhang pwede pa yung Navarrete. At si Navarrete mismo, in fairness, sinabi niya, kaya ko pa naman tumuloy. Kung sinabi ng doktor na pwede pa akong tumuloy despite the cut. So, swerte. Swerte yung Emmanuel Navarrete. Because tingin na marami, lihitin mo yung suntok, dapat TKO win para kay Charlie Suarez. Yan po pinakasimpleng eksplanasyon sa nangyari sa laban ni Suarez at ni Navarrete. Now, when we return, tingnan natin ano ngayon ang gagawin sapagkat nagkakaroon ng hiling ang mga experts at mga boxing fans na magdesisyon ng WBO, i-rectify o i-correct ang nasabing maling application ng rules sa labang ito. Yan po, pag-usapan natin sa next chapter ng Boxing Shorts. At ito nga mga kaibigan, inuulan ng batikos ang naging technical decision victory na ibinigay kay Emmanuel Navarrete para mapanatili niya ang WBO Junior Lightweight Championship. Ang tingin na marami, mali ang naging tawag ng referee na accidental headbutt ang naging cause ng sugat kay Navarrete. Ang tingin na marami at base na rin sa replays ng ESPN, lehitimong suntok ang binitawan ni Charlie Suarez para magkaroon ng putok sa mata itong si Navarrete. At kapag ito'y lehitimong suntok at hindi na pwedeng lumaban ang isang boksingero na naging recipient ng lehitimong suntok, dapat talo si Navarrete via TKO. Pero hindi, he is still a world champion as of today mga kaibigan. Meron ng umuugong na balita na maaaring i-overturn ng California State Athletic Commission ang nasabing resulta at gagawin na lamang no contest ang laban. Sa isang no contest mga kaibigan, literally no contest, walang laban, parang hindi kayo naglaban. Kasi meron daw nangyari, usually in a no contest, nagkaroon ng medical issue, na beyond the control of the officials, nagkaroon ng foul, na beyond the control of the officials, at hindi klarado kung sino ang panalo o talo. Okay, usually ang no contest mga kaibigan, ano ang medical issue na beyond the control of the officials? Yung napatunayan later on na gumamit pala ng droga o performance-enhancing drugs ang boksingero. Parang kay Ryan Garcia at kay Devin Haney. Na-discover after the fight, kaya ginawang no contest ang laban. Wala namang medical issue dito. Hindi naman gumamit ng droga ang sino man sa dalawang boksingero. Ngayon, yung sinasabi nilang accidental foul at hindi deklarado kung sino ang panalo, mali nga Wala nga accidental foul. Lehitimong suntok nga ang binitawan ni Charlie Suarez. So, nasaan yung sinasabi nyo na nagkaroon ng accidental foul at hindi klarado kung sino ang panalo? Mali Mali po mga kaibigan. Hindi applicable ang no contest sa opinion ng inyong lingkod. Ang dapat dito, baligtarin ang resulta, ideklarang panalo si Charlie Suarez by technical knockout o TKO. Yan po ang nararapat. In any event, ang Top Rank nagsalita na rin na pipilitin nilang ayusin na magkaroon ng rematch ang dalawang boksingero. So nagsalita na rin po si Carl Moretti ng Top Rank that they will work on a rematch between the two boxers. Pero madaling sabihin na the rematch will cure everything. Hindi pa rin may injustice pa rin Lagi na lang sasabihin natin, maglaban na lang kayo ulit para maayos ang kontrobersiya. But there was an injustice here. Walang problemang maglaban ulit sila. But in a situation wherein si Suarez na dapat ang kampiyon at si Navarrete na ang challenger. Sa ngayon mga kaibigan, hinihintay natin po kung ano magiging tugon ng WBO. Very, very important na sagutin ng WBO ang sitwasyon sapagkat sila ang sanctioning body. Titulo nila ang nakataya. The way I see it, Charlie Suarez should file a petition. Iapila niya ang naging desisyon na ito sa mismong WBO na para sila na ang mag-decide at magkaroon ng extra pressure sa WBO na magkaroon ng categorical ruling sa nasabing resulta ng laban. Sayang sayang mga kaibigan. Talagang ang boxing, sabi nga po natin, ang gulo ng alituntunin. Napaka-luma, antiquated ng alituntunin ito. Nandiyan na ang mga video replay, hindi ginagamit. Minadali ang naging desisyon dito ng California Commission. Hindi man lang dinouble check ang video, hindi man lang inayos, nag-decide agad
without considering everything. Dapat kinonsidera lahat sapagkat resulta ng laban ang nakataya dito. Resulta mismo ng laban, very critical ito mga kaibigan. In any event, hats off tayo dito kay Charlie Suarez. Napakaganda na pinakita mo, kabayan. Talagang napabilib mo kami. In my opinion, you should be the champion right now. Yung iyong laban ay pinakita, yung tapang at galing, abay talagang pang Philippine Army, di ka pasisiil. Yung ating expectation sa labang ito, in a way, nandun yung mga left hook na binitawan ni Charlie Suarez. Ang daming tamang left hook. Tinamaan si Navarrete. Sinabi rin po natin, makamay yung Navarrete, walang masyadong skills. Pero yung Navarrete talagang hirap na sa timbang. Kaya duda ako kung matutuloy pa ang rematch na ito. Because si Navarrete mismo nagsasabi, baka umakyat na lang ako to 135 pounds and go for another shot at the lightweight championship. Hirap na po talaga siya at 130 pounds. In any event, mga kaibigan, sana maayos ang gusot na ito. Alam ko, lahat tayo mainit ang dugo. Pero sabi ko nga, inexplika ko ang alituntunin para mailagay namin sa tamang perspective. Let's hope for the best na maayos ang sitwasyon na ito. Pero para sa akin, unang-una, congratulations to both boxers for putting on a tremendous effort. But above all, congratulations to Charlie Suarez. Hindi ka talo dito. Hindi pa tapos ang giyera, Charlie Suarez. Ituloy mo lang sapagkat tingin ko ang nangyari dito ay isang pagsubok lamang. A temporary setback and you will come back stronger. Yan po ang edisyon ng Boxer Shorts for today, ang ating express post-fight analysis sa naging bakbakan sa pagitan ni Suarez at ni Navarrete. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Ako po si Tony Ed Tolentino, muli nagsasabi, walang personalan, buntalan lang.